Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang numero 11 sa ating mga himnaryo. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na alog ng Diyos sa atin. Ang banal
si Jesus gumawa at nagpapalaban na hindi tinignan ang pagkadakila na ang iyong alipin na tulad sa dukha upang siya nating maging halimbawa. Tumulat kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, nang dahil sa ating mga sala. Tayo ay gumawa at huwag manghimagot. Tugdi nating ganap ang ipinagutos. Buong puso tayong sa Kanya'y sumunod nang upang tumanggap ako ng Diyos. Tumulat kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, nang dahil sa ating mga sala. Ating patuloy na purihin at sambahin ang marilag na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. 51 po sa ating mga imnaryo. Kung sa buhay ay nagigigis sa lahat ng araw lumiligaling, papagtaguin puso mo at isip. Alalahanin kaloob ng langit. Ang kasulatan ay basahin.
Dakilang Panginoon po namin Diyos, Ama, na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos, nasadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig. Sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban. Dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos. Napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal sakdal, napaka makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Mulit-muli ay amin pong itinitiklop ang aming mga tuhod mula po dito sa aming mga dampang tahanan, lalo na nga po dito sa iyong bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, maging sa bawat tahanan ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatiran sa iyong banal na iglesia, at sa lahat ng mga lalaki at mga babae na araw-araw po ay hindi mabilang na idinaragdag mo po sa bilang ng aming mga kaibigan, nangagnanasa din naman at naghahangad, makatanggap, makarinig ng iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoon, tanggapin mo po ang amin pong sama-samang tinig ng mga pagpapasalamat. Salamat, Amang Banal, sa maraming mga araw muli mo pong ipinaranas sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi mo po kami binawian ng aming mga buhay. Pinakain mo po kami dinamtan. Pinalakas, pinagaling mo ang aming mga lupang pangangatawan. Maraming salamat din, Ama, na maging ang aming sariling mga minamahal sa buhay, ang aming mga kabiyak, aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Sila man po ay hindi mo pinabayaan ni pinagkulangan man. At higit po sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Patuloy mo pa rin kaming pinagtitiisan, pilit mo kaming tinuturuan at inaaralan. Dinaragdagan mo ang aming mga pananampalataya, pinatitibay mo, Panginoon, ang aming pagkakilala, na ito po ay minsan lamang ipinautang mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Amang Banal, nalalaman mo po kung papaano ginamit, ginugol ng bawat isa sa amin ang mga araw na nagdaan. Nalalaman po namin, Ama, na hindi namin kailanman naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Kami po ay mga hamak na mga alabok ng putik po lamang, at nalalaman naming wala kaming maitatagong anuman sa iyong makapangyarihang paningin. Kung kami po'y nagkulang, kung kami nagkakasala pa rin sa iyong banal na harapan, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, higit na nga po ng marami pa sa amin, na nasa mga kabataan pa ng gulang, kawalan pa ng matuwid na paraan ng pagkatakot at mga paglilingkod sa iyo.
Alang-alang po sa Huwebes ng gabing ito, Panginoon, na inaasahan po namin kami minsan upang tuturuan at aaralan at hindi mo po pinakikinggan ang mga taong makasalanan. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin. Patuloy naming luluwalhatiin kung iyong loloobin ang iyong banal at malinis mong pangalan sa bawat sandali ng aming mga hiram na buhay. Tutulungan mo lamang po kami, Panginoon, higit na nga po sa Huwebes ng gabing ito. Sinasampalatayanan po namin na nawa kakasangkapanin mo pong muli ang isa sa iyong pinakahamak at walang kabuluhan mong alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, ingatan mo po ang kanyang mga pangangaral, na nawa kasangkapanin mo ang kanyang bibig, na maging isang mabuting kasangkapan upang pagsidlan mo ng iyong mga banal na aralin, na nais mo po na ituro, ipahayag sa aming mga mag-aanak, mga magkakapatid at mga magkakaibigan, na kung ito po ay dumating sa amin, langkapan mo po ng bisa at kapangyarihan at ang lahat ng kinauukulan na nangakikinig. Katukin mo rin katukin mo rin po at kahabagan ang kanilang mga puso at kalooban. Tipunin mo rin po silang lahat sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po, kami pong lahat, Panginoon, masumpungan mo pong naging karapat dapat sa iyo hanggang sa makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Idinadalangin din po namin sa iyo, Ama, na habang kami po ay nakikinig, dalawin mo po kami sa silong ng aming mga dampang tahanan. Hipuin mo po ang aming mga pangangatawan. Palakasin mo po ang maraming sa amin pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman. Bigyan mo po ng kaparaanan upang magkaroon ng kalutasan ang lahat ng aming mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Una na nga po, Panginoon, na iyong hihipuin, palalakasin at pagagalingin ang marami ng sa amin patuloy na nagsisitanda. Una na nga ang iyong hamak na alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, gayon din po, Panginoon, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion, gayon din, Ama naming Diyos, si kapatid na Expectacion Valencia, at si kapatid na Rogelio Gonzales. Ama naming Diyos, at ang marami pang hindi na nasambitla ng iyong hamak na lingkod ang kani-kanilang pangalan. Kami po ay dumadalangin, umaasa at sumasampalataya. Sa gabi pong ito'y dinirinig mo ang aming pananalangin. Kami po ay iyong binabasbasan at binebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, husayin na po natin ang ating sariling sangbahayan. Tawagin na po natin ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo kasangbahay. At kung meron tayong mga panauhin, atin pong ipahayag, ipakilala sa kanila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Anyayahan natin sila na makinig din naman. Huwag nating ikakahiya ang Panginoon. Kung atin siyang ikakahiya niya tayo sa harapan ng kanyang mga angheles sa kanyang ikalawang pagparito. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at ang atin pong pinakapaksa sa unang aklat po ng Korinto, sa kanya pong kapitulo 12 at versikulo 31. Datapwat, maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo
ang 100 na kagaling-galingan. Dito po, ang unang-unang ipinakikilala ng nagsasalita, maningas, mainit, pakahangarin natin, nasain, ang lalong dakilang kaloob. Kapag binabanggit po yung salitang lalo, yun po pinakamataas na, superlative na po, wala na pong gagaling pa roon. Meron daw dakilang kaloob. At itinuturo ko sa inyo ang 100 na kagaling-galingan. Matatagpuan natin yung dakilang kaloob kung matatagpuan natin ang itinuturo ng nagsasalita na daan na kagaling-galingan. At kahit na po ito ay ating basahin sa Bibliang Ingles na King James Version 1611 nang ito po ay mapasulat, "But covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you a more excellent way." Ito po yung original English. "But covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you a more excellent way." Pareho rin po sa Tagalog. Para ito po ay ating maliwanagan, ang una po nating itatanong, sino po baga ang dito ay niloob ng Diyos na magsalita sa atin na tila baga meron siyang tinatawag na autoridad o meron siyang kapangyarihan na magbigay sa atin nitong mabuting kaloob na ito sa pamamagitan ng pagsasalaysay niya na ituturo niya sa atin ang 100, singular, 100 na kagaling-galingan. Sino nga po baga ang nagsasalita sa unang Korinto sa 12:31? Para ito po ay ating makilala, una po nating basahin yung pinakaunang talata ng aklat ng unang Korinto. Sino po ito? Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Dito po, napakaliwanag ang autor, ang sumulat, ang nagbibigay sa atin ng ating paksa na magbibigay ng daan na kagaling-galingan para tumanggap tayo ng dakilang mga kaloob. Wala pong iba kung hindi si Pablo. Siya ay tinawag ng Panginoong Hesukristo para maging apostol. Kalooban daw po ito ng Diyos. Kaya nga, para wag tayong mag-alinlangan na siya nga po ay tinawag, buksan po natin ang banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa 9:4. Basahin po natin. "At siya ay nasubasob sa lupa." Ito po yung kasaysayan ni Saulo. Hindi ko na po binasa yung bandang itaas para wag tayong masyadong humaba. Ito nga pong Pablo na ito, na ang ibig sabihin ng salitang Pablo, ilaw sa mga Hentil, siya po yung nung una ang pangalan ay Saulo. At sa pagkakataong ito, sa Aklat ng Mga Gawa 9:4, nagpakita po ang Panginoong Hesukristo sa isang tinatawag na nakabubulag na kaliwanagan sa daang Damasco, habang kaladkad, hila-hila, pinag-uusig ni Saulo ang mga tinatawag na mga miyembro ng samahan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo na tinatawag po na iglesia. At siya nga po ay napasubasob, siya po ay nabulag. At siya'y nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Dito po, hindi naman pinag-uusig ni Saulo ang ating Panginoong Hesukristo.
ang ikinukulong niya, ang ibinibilanggo niya, ang hinuhuli niya sa bahay-bahay, at meron siyang mandamiento de arresto, may autoridad siya, may katungkulan siya para puksain yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Datapwat nang magpakita sa kanya ang Panginoon, siya'y nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sa 9:5, sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Ang tanong ni Saulo, sino ka baga? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Napakaliwanag po. Si Saulo, bago po natawag na Pablo, isa pong mang-uusig. At ang inuusig nga po niya, yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At dito'y ipinakikilala, pag pinag-usig mo ang kanyang mga mananampalataya, sa makatwid baga ang katawan ng Diyos, sapagkat ang ibig lang sabihin ng salitang iglesia ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Pag pinag-usig natin ang sino mang miyembro ng iglesia ng Panginoong Hesukristo, ang inuusig po natin ang ating Panginoon. Sa makatwid, bago naging apostol si Apostol Pablo, siya po ay isang masugid na mang-uusig ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo o ng katawan ng ating Panginoon. Kaya't ayon nga po rin naman kay Apostol Pablo mismo, pinatunayan ba niya sa aklat ng kasaysayan na napasulat sa Biblia na siya nga ang talagang umuusig noon sa iglesia ng ating Panginoon? Aklat ng Mga Gawa 22:4, at aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian, ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Siya po mismo ay naghahayag ng kanyang masamang ginawa, at maging nang siya nga po ay naging kasangkapan na ng Panginoong Hesus nang maisugo na siya sa kahintilan, isa pong dako sa labas ng bansa ng Israel, nagkaroon ng tinatawag na pananampalataya ang mga taga-Galasias sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin ang testimonyo mismo ni Apostol Pablo. 1:13, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Ayan po. Ang inusig ni Pablo, hindi po ibang relihiyon. Ibig dito ituro sa atin ng banal na kasulatan, iisa lang ang relihiyon na itinayo ng Panginoong Hesukristo, at yung relihiyon na yon nagmula po sa tinatawag na mga Hudyo. Sa mga bagong tagapakinig namin, yun pong Hudyo, yun po ang mga tao na nanggaling po sa tinatawag na lahi ng Huda. At kung ano po ang Huda, isa po sa 12 angkan ng bayan ng Israel, na lumabas naman po kay Jacob. Sa makatwid sa 12 angkan ni Israel, doon po sa angkan ng Huda, makinig po tayo mga kapatid, sa kanila po nanggaling ang tinatawag na Iglesia ng Panginoon, na inusig nga po ni Apostol Pablo. Ano po baga ang pangalan nitong Iglesia ng Panginoong Hesukristo? Inyong ang wika ng mga banal na kasulatan, inyong nabalitaan ang aking pamumuhay, Galasias 1:13. Nang nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, iisa lamang po sa angka ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nililipol, ang Iglesia ng Diyos. Ayan po. Ano po ang pangalan ng Iglesia, katawan ni Kristo,
na nagmula sa angkan ng mga Hudyo, iglesia po ng Diyos. Maliwanag na po. Hindi po ito iglesia ng Roma. Hindi po ito iglesia ni Buddha. Hindi po ito iglesia ni Confucius. Hindi po ito iglesia ng kung ano-anong pangalan. Hindi po ito ang iglesia sa Badista. Hindi po ito ang iglesia, mga kapatid at mga magulang ng mga Jehova. Hindi po ito ang iglesia ni Martin Lutero o nung kung ano-anong mga pangalan ng tao. Ito po ang iglesia ng Diyos. Pinag-usig po ni Apostol Pablo ng kanyang kapanahunan. Bakit? Bakit napakahalaga na ating pag-aralan ang tungkol sa relihiyon ng mga Hudyo? Na ito pala ang iglesia ng Diyos na pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo, na ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagtayo ng iglesia ng Diyos ayon sa tala ng kasaysayan na napasulat sa mga banal na kasulatan. Sa San Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia at hindi magsisipanaig laban sa kanya ang mga pintuan ng Hades. Anyo 32. Mga kapatid, tinitiyak ng banal na kasulatan, anyo 32, ang Panginoong Jesucristo naroon po sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Nang kanyang itayo ang kanyang iglesia. At 2 taon nga po pagkatapos anyo 34, nang ang Panginoong Jesucristo'y pumalaot na sa kanyang pinanggalingan, na yaon ang kaharian niya doon sa langit. Anyo 34, anyo Domini. Ito nga pong si Saulo. Basahin ninyo Aklat ng Mga Gawa, mga kapatid, Kapitulo 8, versikulo 1. Nang araw na yaon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At si Pablo nga po, sumang-ayon sa pagkamatay ng unang martir ng iglesia ng Diyos. Walang iba kung hindi mga tagapakinig ang nalalaman nating si Diakono Stephen sa Bibliang Ingles. Unang-unang ipinapatay ni Saulo, mga tagapakinig, sinang-ayunan niya ang pagpukol ng bato kay Esteban hanggang sa mamatay. Bakit nga napakahalaga na itong paksa nating ito ay ibinangon ng Diyos at mahalaga na kailangang pakinggan natin at ating pag-aralan? Mga tagapakinig, bakit napakahalaga na ating pag-aralan ang tungkol sa relihiyon ng mga Hudyo? Hayaan natin si Apostol Pablo rin ang magpaliwanag sa atin sa mga sulat naman niya sa iglesia ng Panginoon, na sa kanyang pamamahayag sa pagkasangkapan sa kanya ng Diyos ay kanyang naitaguyod. Nagkaroon po ng iglesia ng Diyos doon sa Roma mismo. Mga tagapakinig namin, sa kanyang Kapitulo 9 at versikulo 2, mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Ito po ang pagpapahayag at kanyang pagpapakilala sa ating lahat na siya po ay talagang sinusumbatan ng kanyang sariling budhi. Mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Pag binabanggit po yung karamdaman sa puso, inuusig siya ng kanyang budhi. Nagsisisi siya ang ibig sabihin. Bakit? 9:3, sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo. Dito ipinahayag ng nagsasalita na ang laki ng kanyang nagawang kasalanan. Una na nga yung kanyang pagpapatay sa mga martir ng Panginoon, una kay Esteban at ikalawa sa maraming mga iglesia ng Diyos noon na kaladkad niya sa daang Damasco para ipakulong at para parusahan dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.
Sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo. 9:3. Bakit? Dahil sa aking mga kapatid. Bakit sinasabi niyang dahil sa kanyang mga kapatid? Ang tinutukoy ni Pablo, yung mga pinag-usig niya. Ako ay nararapat ding itakwil dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Bakit? Si Pablo po ay isa ring Israelita. Isa siya sa 12 angkan ng Israel. Siya nga lamang po ay nagmula sa lahi ni Benjamin. Hindi na po natin nahalungkatin yung patotoo na siya taga Benjaminita, isang Benjaminita, sapagkat wala yon sa ating paksa. Ngunit dito, ang itinuturo ni Apostol Pablo, mahalaga na ating pag-aralan, mahalaga na ating mapakinggan na kanyang pinagsisisihan ang pang-uusig niya sa kanyang mga kapwa kababayan na mga Israelita, mga Hudyo, mga kapatid at mga magulang, mga kamag-anakan niya sa laman na ang wika niya, siya man ay dapat itakwil mula kay Kristo. Kasi pinag-usig niya yung kanyang mga kababayan. 9:4. Totoo ba yan? Napawang mga Israelita? Ano ngayon, mga kapatid? Kung mga Israelita, yung kanyang pinagpapatay, ipinakulong, pinag-usig ng mga iglesia ng Diyos. Ano ang kadakilaan? Ano ang kahalagahan? Bakit ibinabangon sa atin ng Diyos si Apostol Pablo upang ituro, ipahayag niya sa atin ang mga katotohanan? Ano meron doon sa tinatawag na iglesia ng Diyos? Na parang pawang mga Israelita na, eto po, makinig kayo, sa mga Israelita, ang pagkukopkop, ang kalwalhatian, ang tipan. Ano ba yung tipan? Yung 2 tapyas na bato at yung mga kasulatan na ipinasulat ng Diyos kay Moses at sa mga nagsunod-sunod na mga propeta. At ang pagbibigay ng kautusan, ayan. At ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Ano ba ang kapangakuan? Di ang buhay na walang hanggan. Ang dakilang biyaya. Ang pagkukopkop, ang pagpapagaling, ang pagliligtas, ang pagbibigay sa atin ng kakainin araw-araw, ang lahat ng mga mabubuting bagay. Dito ipinakikilala ni Apostol Pablo, dito po sa mga Israelita, mga kapatid, ipinagkaloob ng Diyos at hindi sa kanino pa mang mga lahi sa ibabaw ng sanglibutan. Sa makatwid, mahalaga na mapakinggan natin at mapag-aralan ang kasaysayan ng tinatawag na iglesia ng Diyos na ito po itinayo ng ating Panginoong Hesukristo sa iglesia ng Diyos. Ibinigay sa mga Israelita, sa angka ng Huda, sa kanila po ang pagkukupkup ng Diyos. Sa kanila ang kaluwalhatian, sa kanila ang tipan, ang buhay na walang hanggan, sa kanila ang mga kautusan, sa kanila ang mga paglilingkod at ang kapangakuan, at wala po tayong maaasahan sa ibang relihiyon maliban po sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo na tinatawag na iglesia ng Diyos. Isa pang napakahalagang bagay na dapat nating maunawaan sa iglesia ng Diyos, na doon itinayo ng Diyos sa kanyang sariling bayan na Israel sa Huda, sa 9:5 ng Romanos din. Nasa kanila, sa mga Israelita, tandaan ninyo, itong Biblia para lang sa isang grupo ng mga tao ito, magmula matandang tipan, para sa mga Israel lang yan. At nang magkatawan tao nga ang Panginoong Hesukristo, para nga po ito sa mga iglesia ng Panginoon o ng iglesia ng Diyos. Itinayo ng Panginoong Hesukristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Hindi po ito para sa mga Katoliko. Hindi po ito para sa mga Protestante. Ibig kong malaman natin, ang iglesia ng Diyos itinayo anyo 32. Anyo Domini, doon sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Yung Iglesia Apostolika Katolika Romana, nang mag-umpisa yan, humingit kumulang 321.
sa pamamagitan ni Emperador Constantino at ng kanyang ina na si Reyna Elena. Kaya kapag meron kayong mga Santa Cruzan, nakikita ninyong inuugali ng mga Katoliko, unang lumalabas ng kalye si Constantino kasama si Reyna Elena. Baka hindi nyo naiintindihan ang kasaysayan ninyo, mga Katoliko. Yan ay isang pagano na mga gawain, mga tagapakinig. At ang Protestantismo naman, pinasimulan lamang ni Martin Lutero, humigit kumulang 1520 hanggang 21, halos kasabay ng pagkatuklas ni Magallanes ng ating inang bayan doon sa Limasawa, doon sa Cebu, 1521. At pinasimula ni Martin Lutero ang Protestantismo 1520 ng kanyang iladlad ang 75 katiwalian, mga wika nga sakit na tulad sa kanser ng simbahang Katoliko. Una na nga ng kapapahan at ng mga tinatawag na iba't ibang mga maling mga aral ng simbahang Katoliko. Ang nakapagtataka lamang, kunyari protesta pumoprotesta, lumalaban, pero sa huling araw na ito, wala pong pagbabago. Ang mga protestante, meron ding mga krus sa kanilang mga simbahan. Kaya tinan ninyo, kung may makikita kayong protestante, yung mga Metodista, yung mga Trinity, yung mga Baptist, may mga krus din yan. Para maganap ang sinasabi ng Apokalipsis, sila nga ang mga anak ng dakilang Babylonia, ina ng lahat ng patutot, ina ng lahat ng masasamang iglesia sa balat ng lupa. Sa makatwid, sa 9:5 ng Romanos 9 at 5, nasa kanila, doon sa mga Hudyo, mga kapatid, sa kanilang mga magulang, sa kanila naman talaga nanggaling ang 12 angka ng Israel. Sa kanila mula ang Kristo, ayon sa laman. Talaga namang sa kanila. Sa 12 angkan, pinili ng Panginoong Hesus, magkatawan tao siya sa angka ng Huda, ayon sa laman. Ano ang ating Panginoong Hesukristo na napakahalaga na dapat nating unawain, na siya po ang nagtayo ng Iglesia ng Diyos, na siya ang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati, magpakai kailanman. Amen. At ito'y binigyan pa ng diin ni Apostol Pablo ng kanyang isulat sa mga taga-Pilipos, na kanyang sinasabi sa Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagaman nasa kalagayang Diyos, siya po'y Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya, inalis niya, pansamantala. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin, nasumpungan sa anyo ng isang tulad na hamak na tao, nagpakumbaba. Oo, hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya naman pinagkalooban siya ng pangalang higit at lalo sa lahat. 2:10 ng Pilipos, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng lupa. Amen. Kaya mahalagang pag-aralan natin, mga kapatid. Itinuturo ko sa inyo ang daan na kagaling-galingan. Ang wika ng ating paksa. Alin yung daan na kagaling-galingan? Pinag-usig ni Apostol Pablo. Alin yan? Ang katawan ni Kristo. Alin ang katawan ni Kristo? Ang Iglesia ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, sa makatwidbaga, ayon din sa sinasabi ni Apostol Pablo sa 1:22 ng Galacia, hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo. Ano nga ang iglesia ng Diyos na kanyang pinag-usig? Ano nga ang opisyal na pangalan ng iglesia na ng Panginoon?
na kanyang pinagpapapatay ng kanyang kapanahunan humigit kumulang anyo 34, anyo Domini. Buksan ninyo ang unang Tesalonica 2.14 na ito na lamang ang ibig ng Diyos na ating maunawaan at ating tutularan, sapagkat kayo mga kapatid nangagsisitulad saan? Sa mga iglesia ng Diyos. Nasaan yan? Na nasa Judea kay Kristo Jesus. Amen. Kaya ito po ang daan kagaling-galingan na ibig na ituro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, mga tagapakinig. Kaya nga, dito sa sinasabi ni Apostol Pablo, hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo sa makatwidbagay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang isulat nga po ito ni Apostol Pablo, hindi pa po siya nakakarating ng personal doon sa Jerusalem ng Judea. Hindi pa siya nakikipag-usap sa mga apostol na unang tinawag kaysa sa kanya, kamukha ni Pedro, ni Juan, ni Andres, ni Bartolome. Ano bang pagkakilala ng mga apostol na nasa Jerusalem at ng mga iglesia ng Diyos na nasa Judea ng pagkakataon na ito'y isulat ni Apostol Pablo? Sa 1.23 ng Galatias, ganito ang sinasabi: kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ang una, si Pablo. Mamamatay tao si Pablo, pinagpapapatay ang membro ng katawan ni Kristo. Yaong umuusig sa atin ang una. Ngayon, nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon, kanyang sinisira. Alin? Ang iglesia ng Diyos. Kaya nga sabi niya, 1.22 ng Galatia, hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ang kanila lamang nakikilala tungkol sa akin, yung umuusig sa atin, yung pumapatay sa atin ng una, nangangaral ngayon nangangaral na ng pananampalataya. Siya na ng unang panahon ay sumisira saan? Sa iglesia ng Diyos. Ngayon, bakit naman po tinatawag ni Apostol Pablo kagaling-galingan ang daan na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Buksan po natin ang aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 10. Talastasin ninyong lahat at ng buong angka ng Israel na sa pangalan ni Hesu Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, dahil sa Kanya nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. 4.11. Siya, sino? Yung Hesu Kristong taga Nazaret. Siya na ipinako ninyo sa krus. 4.11 ng gawa. Siya ang bato na itinakwil ninyo na mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Bakit nga po daang kagaling-galingan yung iglesia ng Panginoong Jesucristo na merong pangalan opisyal sa unang Tesalonica 2.14, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Bakit kagaling-galingan ang pangalang Diyos at Kristo Jesus? 4.12 nang gawa din. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Dito po ipinakikilala, maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala na pong ibang pangalan ng iglesia na ikaliligtas ng ating kaluluwa. Hindi po tayo ililigtas ng simbahang Katoliko. Hindi po tayo ililigtas ng anumang pangalan ng mga Protestante, Baptist, Emily, Metodista, kung ano-anong pangalan. Hindi tayo ililigtas ng Iglesia Aglipay. Hindi tayo ililigtas ni Buddha. Hindi tayo ililigtas ni Confucius. Hindi tayo ililigtas maging ni Birhen Maria. Mga kapatid, maging ng mga apostol, hindi nila tayo maililigtas. Ezekiel 14:14, kahit na sinunong Noah, kahit na po si Propeta Daniel, kahit na si Propeta Job,
Walang sino mang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, maliban po sa pangalang Dios, Diyos at Kristo Jesus. Bakit? Buksan natin ang San Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Ako at ang Ama ay iisa. At sinasabi pa man din ng Panginoon sa San Juan 8, 23 at 27, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga siya. Kahit na po basahin ninyo sa Bibliang Ingles, King James Version, sa aklat ni John, chapter 8 and the verses 24, I say therefore unto ye, that if you believe not that I am He, you shall die in your sins. At doon din po sa San Juan 8:27, sa Bibliang English King James Version, they understood not that He spake to them of the Father, na kung liliwanagin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kay magsisampalataya na ako nga siya. Sino yung siya? Hindi nila naunawaan ang tinutukoy sa kanila ni Kristo ay patungkol sa Ama, na kung liliwanagin, malibang kay magsisampalataya, ako at ang Ama ay iisa, ako ang Ama, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mga iglesia po ngayon simbahang Katoliko, taon totoo, Diyos na totoo. Alanganin po ang simbahang Katolika, at wag na natin pag-usapan yung doktrina. Yun na lang pangalan Pag hindi ka tinawag sa pangalan ng Diyos at Panginoong Jesucristo, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Walang sino mang pangalan sa silong ng langit. Kaya nga maging ang ating Panginoon sa San Mateo 28:19 hanggang 20, nagsasabing, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo sa buong sangtinakpan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan. Saan babautismuhan? Sa simbahang Katoliko ba? Sa Protestantismo ba? Sa ano-ano mang mga pangalan ba? Hindi po. Ang sumampalataya at mabinyagan. Saan? Sa pangalan ng Ama. Ano ba ang pangalan ng Ama? Dios, Diyos. Basahin ninyo aklat ng Amos, Kapitulo 5, versikulo 7. Sabi ng Panginoon, ang pangalan ay Dios, Diyos, binyagan sa pangalang Ama, Diyos, at binyagan sa pangalan ng Anak. Sino ang Anak? Kristo Jesus. At sa Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Sa 63 ng San Juan, ang mga salita na sa inyo aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Sa makatwid sa pangalan ng Ama, bibinyagan, Anak at Espiritu Santo, o sa Ebanghelyo. Kaya kailangang makinig tayo, kaya kailangang mag-aral tayo, mga kapatid, para tayo po magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Yan ang bertud, yan ang kapangyarihan ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang wika sa Isaiah 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan. Ano nga ang pangalan ng Panginoon? Amos 5:27, Dios, Diyos. At yung aking ginawa. Ano ba yung ginawa na pangalan ng Panginoon? Mga kapatid, aklat ng mga gawa 2:36, pakatalastasin nga ng bansa ng Israel na ginawa ng Diyos, Panginoon at Kristo, si Jesus, na inyong ipinako sa krus. Anong kapangyarihan ng pangalang Diyos at Kristo Jesus? Ito ang aking kaluwalhatian. Yung aking inanyuan, yung aking ginawa. Hindi ba ginawa niya ang ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, para magkaroon siya ng pagkakatawan tao. Ano pa ang ipinakikilala at itinuturo sa atin sa Huwebes ng gabing ito tungkol po sa pangalang Diyos Kristo Jesus o sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Kaya tinatawag ito na daan na kagaling-galingan. Isaiah 42:8. Buksan ninyo ang mga Biblia ninyo, makinig kayo. Ako ang Panginoon, ayan, na siyang aking pangalan.
at aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ayan, yung pangalan niyang Diyos, Panginoon. Yung pangalan niyang Kristo Jesus, Panginoon, Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi niya ibibigay ang kaluwalhatian nito sa iba o ibibigay ang kapurihan sa pangalang Diyos Kristo Jesus sa mga larawan na inanyuan. Kaya huwag kayong magagalit, kayong mga pagano. Lalo na kayong mga Katoliko, santambak ang mga larawan ninyo, santambak ang mga santo ninyo. Mga kapatid, santambak ang inyong tinatawagan. Papakunwari kayong mga alagad ni Kristo. Wala namang makitang mabubuting aral sa inyo. Gayon din kayong mga protestante. Mga kapatid, huwag kayong magagalit. Nilalahat kayo ng Biblia. Hindi kami. Bakit? Walang sino mang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Bakit po? Ang paksang ito'y ibinangon nga sa atin sa mga huling araw na ito, 2015 na. Bakit tayo tinuturuan ng Diyos ng ganitong kagilagilalas na mga aral? Buksan ninyo ang Kawikaan, 14:12, may daan. Ito po. Pag binabanggit po yung salitang daan, hindi po yung literal na daanan, semento, espalto, kahoy o tabla. Hindi po, ito spiritual. May daan na tila matuwid sa isang tao. Pag binabanggit po yung daan, spiritual ways that pertains to religion, churches, mga kapatid, dogma. Ito po ay kumakatawan sa mga turo at mga aral o mga relihiyon na napakaraming mga tao sumusunod sa kung saang mga relihiyon. Anong sinasabi? 14:12 ng Kawikaan. May daan at tila matuwid sa isang tao. May iglesia, may relihiyon, tila matuwid sa isang tao. Ngunit, ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ano ba yung mga kamatayan o mga daan ng kamatayan? Ikalawang kamatayan sa impyerno ang ibig lang sabihin. May relihiyon kinaaniban ng napakaraming mga tao. Sunod dito, sunod yan. Abuloy dito, abuloy dyan. Ikapu dito, ikapu dyan. Mga panatiko, ginawa kayong mga blind followers. Hindi nyo nalalaman, papunta pala kayo sa impyerno. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo ano nga ito? Kung ang taga-akay ay bulag, ang inaakay ay bulag, pareho kayong mahuhulog sa bangin. Bakit itinuturo sa atin ang paksang ito? Para buksan na natin ang mata ng ating mga puso. 2015 na. Huling kapanahunan na po, mga tagapakinig. Malapit na ang araw ng paghukom. At sa Galatias, ang payo, 1:6, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Ayan. May daan o may ebanghelyo na tila matuwid sa tao. Ang dulo ay impyerno. Ayon kay Apostol Pablo, isinulat niya sa Iglesia ng Diyos na nasa Galatias 1:6, namamangha ako kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Mula nang tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, kay nabautismuhan na ang wika niya. Bakit bumabalik pa kayo? Nagsilipat pa kayo sa ibang ebanghelyo? Ito ba'y talagang ibang ebanghelyo? Meron pa bang ibang ebanghelyo? 1:7. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo? O hindi pala Ang gagamitin din ng mga relihiyon, ang wika ni Apostol Pablo na panloloko sa inyo, mga kapatid, ito ring ebanghelyo ni Kristo, ito ring orihinal na Biblia. Bakit tinatawag na ebanghelyo? Mayroong ilan na sa inyo nagsisiligalig, nagsisiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ayan. Paano nga pinasasama? Ayan. Tinuturuan kayo na tumawag kay Birhen Maria. Tinuturuan kayong sambahin ninyo si Kalunsad, si Lorenzo Ruiz. Tinuturuan ninyong gawin ninyong Vicarious Filii Dei ang Papa sa Roma, kahalili ng Diyos. Ano ba kayo? Namatay ba ang Diyos? Mga kapatid, ay mag-isip-isip kayo. Ano pa? 1:8. Ang payo ni Apostol Pablo, Galatias, datapwat kahit na kami, mga apostol, o
o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay itakwil ninyo. Ayan po, si Apostol Pablo, nangangaral at nagpapahayag sa atin, kaya tayo inaaralan. Pakinggan natin ang itinuturo niya sa atin. Huwag na tayong lumiko ng landas. Tanggapin natin ang kanyang ipinakikilala, 100 kagaling-galingan, itinuturo ko sa inyo ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Walang sino mang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. At tingnan ninyo ang diin ng pagpapaalaala sa atin sa huling araw ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo sa 1:9 ng Galatias, ayon sa aming sinabi na ng una, muling gayon din ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, ay maitakwil. 2 ulit pa niya, pinaalalahanan tayo. Mga kapatid, bakit? Ayon kay Apostol Pablo, paano ang paraan ng kanilang pangangaral? 1:10 ng Galatias, sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ayan. Kasi, kaya maraming naloloko kahit na mga miyembro ng iglesia, lalo na nga doon sa Galacia, ako'y namamanga, kay dali ninyong nagsilipat sa ebanghelyo mula sa tumawag sa inyo sa ating Panginoong Jesucristo. Paano naloko? Paano naengganyo? Ang wika ni Apostol Pedro, hindi ko nababasahin, sa pamamagitan ng kanilang mga talumpati at sa pamamagitan ng kanilang mga panghikayat na pangtao. Kaya maraming relihiyon una na nga, yung mga tinatawag na mga protestante. Nako, yung mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter, ang gagaling magsalita niyan. Talagang bibilugin ang ulo mo. At yung mga protestante, kadalasan yan mga kapatid sa bawat pagsamba nila, may paraffol, merong tinatawag na bingo, may mga premyo, mga magulang at mga kapatid, may pabahay pa kung minsan. Hindi po kami nangangaral, ang wika ni Apostol Pablo, para manghikayat sa mga tao. Hindi po kami nagsasalita ng mga bagay na kalugod-lugod sa inyo, sa inyong mga tao. Hindi kami nangangaral para magbigay lugod sa inyo ng mga tao. Sapagkat kung gayon kami, hindi kami magiging alipin ni Kristo. Ang wika ni Apostol Pablo. Basahin ninyo Galatias 1:10 at sa 1:11. Sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangangaral, ito'y hindi ayon sa tao. Ayan po. Hindi po pang tao, hindi pang material na pakinabang. Kami nangangaral, ang wika ni Apostol Pablo, ang itinuturo namin sa inyo. Hindi para pang sanglibutan, ito po'y spiritual, ito po para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Bakit? 1:12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa mga tao. Yung pangangaral ni Apostol Pablo, hindi dahil sa siya matalino. Hindi naman siya, mga kapatid, tulad ng mga nangangaral ngayon sa Pilipinas. O yung mga protestante sa buong mundo, Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy, na matagal ikang nagmisyon sa Africa, matagal nagmisyon sa China, kung ano-ano. Kaya pag nangangaral, yung mga karanasan nilang pantao, itinuturo nila. Ayon kay Apostol Pablo, hindi ko ito tinanggap sa tao, hindi ko tinanggap sa kolehiyo, hindi ko tinanggap sa tinatawag ng mga paaralan. Ni itinuro man sa akin. Kanino niya tinanggap? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Sipin ninyo yan? Talagang nagpakita ang Panginoon sa kanya, bagaman nasa langit na nagpakita. Pinagpahayagan siya. At ipinag-utos na siya nga ay makinig. Una na nga kay Ananias, na naroon sa Damasco ng kapanahonang tawagin siya sa daan ng Damasco, at ipinahayag sa kanya ang mga bagay na kanyang gagawin.
upang maipangaral niya ang daan na kagaling-galingan ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa labas ng bansa ng Israel. Huling talata na ating babasahin, ayon naman po kay Apostol Juan, sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 1, mga minamahal, ito po payo sa atin ni Apostol Juan, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Bakit? Kung ito'y sa Diyos. Ayan na. Sapagkat maraming nagsalita na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ito na nga ang hinulaan ng Panginoong Jesucristo itong panahon natin sa huling araw. 24:5, magsipag-ingat kayo. Marami ang sa inyo'y magsisipa rito. Mga nagsasabing ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, naroon ang Kristo, nariyan ang Kristo, darating na ang Kristo, 2001. Si Kristo ay tao, ayan pa. Ang obispo nila ay anghel. Ayan, maraming bulaang mangangaral. Pagkatapos mayroon pang mangangaral sa inyo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kagaling-galingan. Tapos makita mo't mabasa mo sa mga dyaryo, bubulaga sa iyo, kamukha nang nangyari noong 1992, April, kung hindi ako nagkakamali. Isang obispo dyan, kagaling-galingan daw, kung tawagin ng sarili, Most Holy Reverend, tinamaan ng sinalibad ng drug addict na, drug pusher pa, babaero pa, inaanakan yung kanyang mga membro, isa sa kanyang mga anak. Pinagsasaksak niya. Inilagay niya sa metal cabinet, ginawang sardinas. Hindi ba nasa dyaryo yan? Pagkatapos makikita mo yung iglesyang kabanal-banalan, lalong dumadami. Ayan. Tama ang sabi sa inyo ng Apokalipses. Sindami ng buhangin sa dagat ang sasama sa inyo, mga kapatid at mga magulang, para kayong lahat ay itapon sa impyerno. Hindi ba kayo kinikilabutan, mga kapatid? Hanggang ngayon, nariyan pa kayo? Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Makikilala ninyo sila sa kanilang ibinubunga. At kung ano ang puno, siyang bunga. Huwag naman sana mangyari. Baka marami sa inyong pumapatay din ng asawa at ng anak, kamukha ng inyong unang-unang mga obispo ninyo. Kilala ninyo kung sino tinutukoy ko. Ngayon, ano pa ang kanyang payo? Pag-aralan daw natin ang bawat iglesia, ang bawat espiritu, ang bawat aral, kung ito'y sa Diyos. At sa 4:2, makikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo'y naparitong nasa laman. Sino ba nagpapakilala ng Panginoong Jesucristo ay nasa laman o nagkatawan tao? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagkatawan tao, hindi tao. Bakit? Nagkatawan tao lang. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo si Cirilo nagkatawan tao. Sabihin ninyo si Raulo ko. Tao na ako, bet ako magkakatawan tao. Ang sino mang iglesyang hindi nagtuturo na ang Diyos ay nagkatawan tao, hindi ito sa Diyos, sa demonyo yan. At 4:3, huling talata, ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus. Sino ba ang laging nagpapahayag tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Purihin, luwalhatiin, awitan natin, hindi namin ikay nahihiya. Maging sa aming pag-aawitan, kahit na sintunado kami, puro Kristo Jesus, Panginoon, pagpupuri sa iyong pangalan. Hindi namin kinahihiya ang pangalang Kristo Jesus. Ang bawat espiritong hindi ipinahahayag sa Jesus, hindi sa Diyos. Nakita niyo yung mga iglesyang kinagisnan? Mga Kristiyano daw. Pagkatapos mapapakinggan mo ang panalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ipanalangin mo kami. Aba, Saint Christopher. Aba, kung ano-ano. Santa Filomena. Santo Niño. Mga kapatid, ay mga protestante naman. Jesus Christ, hallelujah, amen, praise the Lord. Nakita mo naman yung mga aral nila, nagbibinyag pa ng bata. Hindi naman dapat binyagan ng bata Nakita mo yung mga simbahan nila, may mga cross. Makita mo yung mga pastor protestante, ang lalaki ng diamante, ang lalaki ng mga singsing, ang lalaki ng mga hikaw, ang lalaki ng krus sa dibdib. Simbolo ng Antikristo. Ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nga ay nasa sanglibutan na.
Mga kapatid, magsipag-ingat kayo. Dito sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, malaya kayo. Kayo ang magpapasiya sa inyong sarili. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na daan na kagaling-galingan, ang wika ni Apostol Pablo, unang Korinto 15:1 hanggang 2, ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo na aming ipinangangaral sa inyo, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na aming ipinangangaral, maliban na kung magsisampalataya kayo ng walang kabuluhan. Amen. Sa makatwid, kayo ang magpapasan, kayo ang magdadala, kayo ang bawat isa sa atin ay hahatulan ayon sa ating ginawa. Ang ibig lang ng Diyos, kapag tayo'y membro na ng iglesyang kagaling-galingan, ang bago at buhay na daan. Sa kanyang Ebreo, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 21, na siya ang ating obispo, siya ang ating pastor, siya ang ating saserdote, kung mabubuhay tayo ng buong kabanalan, sinusunod natin ang kanyang ebanghelyo, ililigtas tayo ng Diyos sa buhay na ito hanggang sa buhay na daratal. Manatili po tayong nakikinig at nakikipag-aral. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa atin magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.